Enero 15, 2026. 24,600 talampakan Makalu. Apat na tao ang natitisod pababa sa matalim na gilid ng bundok na parang kutsilyo. Na mataas ang mga espiritu gaya ng bundok. Bihasa silang umaakyat, marunong magdesisyon, alam ang ginagawa at kumikilos ng tuloy-tuloy at buong konsentrasyon. Ang mga unang nasawi sa Himalayas noong 2026 ay nakagugulat. Sa dulo ng video, maiintindihan mo ang mga desisyon dito at kung bakit hindi ko pa rin matanggap. Maligayang pagdating sa extreme. Kapag naririnig ng marami ang tungkol sa mga namamatay sa Himalayas, agad nilang naiisip ang Everest. Dagsang tao, traffic sa 29,000 talampakan, mga baguhang sumasali sa guided expedition na akala nila ay kayang bayaran ang pag-akyat at mga naghahanap lang ng selfie na di naman karapat-dapat umakyat. Walang halos nag-iisip tungkol sa Makalu, ang ikalimang pinakamataas na bundok sa mundo. At kung hindi mo pa ito narinig, ayun mismo ang punto. Hindi para sa turista ang Makalu, ito ay bundok na mapanganib. Ang death rate sa bundok na ito na may taas na 28,000 talampakan ay 13 sa bawat 100 matagumpay na pag-akyat, 5 hanggang 6 na beses mas mataas kaysa Everest. Mas mahirap ang pag-akyat dito, mas masama ang panahon, mas liblib ang bundok at sa taglamig, 10 beses pang mas malala ang lahat. Ganito talaga ang karanasan mula paanan sa pag-akyat ng bundok na ito. Ang base camp ay nasa 16,000 at 400 talampakan mas mataas kaysa karamihan sa bundok sa kontinental na Estados Unidos. Nasa taas ka na at nahihirapan na ang katawan mo, pero umpisa pa lang ito. Mula base camp papuntang Camp Isa, aakyat ka sa malalaking blok ng yelo, kasing laki ng mga bahay na gumagalaw at pumuputok ng walang babala. Ngayon, nakakatakot na mag-isa, pero sa taas ng bundok, makikita mo ang totoong kaya ng Makalu. Sa humigit kumulang 24,000, 300 talampakan, mararating mo ang tinatawag na French Couloir. Isa itong 650 talampakang pader ng yelo na may anggulong 55 hanggang 60 degrees. Isipin mong sinusubukan mong akyatin ang labas ng isang 6 na palapag na gusali. Pero ang gusaling ito ay gawa sa yelo na maaaring bumigay anumang oras. At ginagawa mo ito sa taas kung saan kulang na sa oxygen ang iyong utak. Mas mataas pa roon, makikita mo ang matutulis na gilid ng bundok sa mga 26,200 talampakan. Konting pagkakamali lang, may 9,000 talampakang bangin pababa. At hindi ka patapos dahil malapit sa tuktok sa mga 27,000 talampakan, umaakyat ka na sa tinatawag na mga umaakyat na bulok na yelo. Sobrang hindi mo alam ang mangyayari. Kaya kahit ang mga safety gear na inaasahan mong sasagip sa'yo kapag nahulog ka, hindi gumagana. Isang pagkakamali, isang ihip ng hangin sa maling sandali, isang krampon na hindi kumakapit ng maayos sa yelo, at tapos ka na. Ngayon, dagdag pa ang taglamig. Mas lumalala ang sitwasyon. Sa Makalu, ang Enero ay may mga hangin na umaabot ng higit 125 milya bawat oras. Hindi ka makatayo sa lakas ng hangin doon. Binubuhat at itinatapon ka palabas ng bundok. Umaabot sa -58 degrees Fahrenheit ang lamig. Ang mga regulator ng oxygen bottle ay nagyeyelo at humihinto sa paggana. Ang goggles mo ay nababalot ng yelo at hindi ka na makakita. Halos lahat ng gamit ay nasisira. Noong Enero 2026, iisa pa lang ang ekspedisyon sa kasaysayan na nakaakyat sa tuktok ng Makalu sa taglamig. At iyon ay noong 2017 taon lang ang nakalipas. Bago ang tagumpay na iyon, 13 ekspedisyon na ang sumubok at nabigo. Noong 2006, isa sa pinakadakilang umaakyat ng Pransya, si Jean-Christophe Lefay, na nakaakyat na sa 11 sa 14 na bundok na may taas na 26,000 talampakan ay namatay mag-isa sa taglamig. Sa Makalu, hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan. Pagdating ng grupo sa base camp ng Makalu noong Enero 2026, alam nilang hindi lang mahirap ang pag-akyat, kundi isa rin ito sa pinakamadalang na tagumpay sa kasaysayan ng bundok. Ang grupo ay mula sa Makalu Adventure, isang nangungunang ekspedisyon kumpanya sa Nepal. Nagbigay ang kumpanya ng suporta sa pamamagitan ng tauhan sa base camp, lohistika, komunikasyon at bihasang Sherpa gabay para marating ang tuktok. Pero maliit lang ang mismong summit team. 4 lang na umaakyat ang tuluyang sumubok marating ang tuktok. Si Sanu Sherpa, isa sa pinakabihasang buhay na mountain guide, ang namumuno sa ekspedisyon.
Matagal na siyang gumagabay ng mga ekspedisyon sa Himalayas at may reputasyon siya na hinahanap talaga ng mga kliyente at hinihiling na siya mismo ang maging gabay nila. Kasama ng umaakyat ang nakababatang kapatid niyang si Purba Angel na isa ring alamat. Ipinanganak siya noong Hulyo 30, 1982 at sa edad na 43, nakaakyat na si Purba ng 19 na beses. Naakyat na niya ang K2 naging Sherpa sa Annapurna, narating ang tuktok ng Cho-Oyu at 6 na beses nang nakaakyat sa Manaslu. Kung may isang tao na tunay na nakakaunawa sa mga panganib ng bundok at alam kung kailan dapat magpatuloy at kailan dapat umatras, siya ang taong iyon. Hindi ito ang unang beses nilang subukang akyatin ang Makalu sa taglamig. Pareho na silang nakapunta rito, 1 taon lang ang nakaraan. Noong 2025, umakyat sila hanggang 25,900 talampakan. 1,800 talampakan na lang mula sa tuktok. Halos tanaw na nila ang rurok, pero biglang umabot sa 80 milya bawat oras ang hangin. Kinailangan nilang bumalik at maghintay ng 1 taon, dala ang kabiguan. Napakalapit na nila, pero umatras pa rin sila. Kaya nang bumalik sila noong Enero, 2026, hindi na lang ito basta ekspedisyon, personal na ito, may hindi pa sila natatapos. Hindi lang sila ang naghahanap ng pagtubos. Ang kanilang kliyente ay si Abul Fazl Ghosali, isang 42 anyos na Iranianong climber. Kung inisip mong isa lang akong mayamang turista na bumibili ng daan paakyat sa delikadong bundok, nagkakamali ka. Si Abu Fazal ay isang seryosong mountaineer, may matitinding kredensyal at malawak na karanasan. Ipinagmamalaki niyang nakuha ang Snow Leopard Award, isa sa pinakaprestihiyosong parangal sa pag-akyat ng bundok. Para makuha ang parangal, dapat marating ang tuktok ng 5 bundok na may taas na 23,000 talampakan sa dating Unyong Sobyet noong 2023. Ginawa niya ang isang bagay na naglalagay sa kanya sa isang napaka-eksklusibong kategorya ng mga umaakyat ng bundok. Naabot niya ang tuktok ng Lhotse, ang ika-4 na pinakamataas na bundok sa mundo. Kahit may dagdag oxygen, karamihan ay hindi kayang maglakad sa taas na iyon kahit may dalang oxygen. Siya, nagawa niyang maglakad na humihinga lang sa manipis na hangin. Kasama si Abu Fazl sa nabigong pag-akyat sa Makalu noong taglamig ng 2025 na nagpalakas pa ng kanyang pagnanasa. Kahit sa dami ng kanyang nagawa, may isang bagay pa ring kulang sa kahanga-hanga niyang resume. Hindi pa kailanman matagumpay nakaakyat si Abul Fazl sa 26,000 talampakang tuktok ng Himalaya tuwing taglamig. Ito ang pagkakataon niya para patunayan na kabilang siya sa mga piling winter climber. Hindi lang ambisyon ang nagbubuklod sa grupong ito, kundi pati kabiguan at mga hindi pa natutupad na layunin. Dahil alam nilang 1,800 talampakan na lang mula sa kasaysayan, kaya napilitan silang umatras. Ang ganong pag-iisip at pangangailangang tapusin ang sinimulan ang huhubog sa bawat desisyong gagawin nila. Dumating ang grupo sa base camp ng Makalu noong Disyembre 2025. Pagsapit ng Enero 13, 2026, nakaakyat na sila hanggang Camp 3 sa taas na 24,300 talampakan. Bagong 2 linggo pa lang sila sa bundok. Para malaman mong kakaiba yon, karamihan sa winter expedition sa 8,000 metrong tuktok ay 6 hanggang 8 linggo munang nag-aaklimatisa bago subukan abutin ang tuktok. Umakyat sila papuntang Camp 1, tapos bababa ulit, aakyat sa Camp 2, bababa ulit, aakyat sa Camp 3, bababa ulit. Paulit-ulit, hinahayaan ang katawan nilang dahan-dahang mag-adjust sa taas. Nagpapalakas, pinag-aaralan ang ruta. Nagtatayo ng mas matataas na kampo at naglalagay ng lubid sa mga delikadong bahagi. Halos wala sa mga yon ang ginawa ng grupong ito. Umaakyat sila ng talagang halos hindi ka panipaniwalang bilis. Ayon sa ilang ulat, hindi pa raw sila nagtayo ng Camp 4 sa 25,600 talampakan na karaniwang huling pahingahan ng mga grupo bago subukang abutin ang tuktok. Walang safety line o infrastruktura sa matataas na bahagi ng bundok. Estratehiya raw ang dahilan nito. Sa hirap ng akyat at tindi ng kondisyon, minsan bilis ang pinakamabisang depensa. Habang mas matagal kang nananatili sa death zone, mas mabilis na bumabagsak ang katawan mo. Minsan, mas ligtas ang mabilis at magaan na pag-akyat kaysa mabagal at maingat na mag-iiwan sa iyo lantad ng ilang araw sa malalakas na hangin at sobrang lamig. Tandaan, mga profesional ang mga ito.
May dekada na silang karanasan sa mataas na altitude at maraming matagumpay na pag-akyat. Nakaligtas din sila sa mga kondisyong ikinamatay ng iba. Alam nila ang ginagawa nila kaya naging madali para sa kanila ang mas maikling oras ng pag-akyat dahil sa kumpiyansa nila. Pero noong Enero 13, habang nakaupo sila sa Kampo 3 at matiyagang pinaplano ang susunod na gagawin, nakatanggap sila ng balita na tuluyang gugulo sa kanilang mga plano. Noong Enero, may paparating na bagyo na parang hatol ng kamatayan. Kapag inabutan sila nito sa bundok, tiyak na mamamatay sila. Kaya nang kinailangang magdesisyon ni Sanu Sherpa at ng kanyang grupo kung ano ang gagawin, parehong mukhang masama ang dalawang opsyon. Unang opsyon, bumaba sa base camp, maghintay ng magandang panahon, gamitin ang oras para mag-acclimatize, ayusin ang Kampo 4, maglagay ng lubid sa itaas, at gawin ito ng mabagal at ligtas. Pangalawang opsyon, agad umakyat sa tuktok. Sumugod agad ng gabing iyon, umakyat diretso mula Kampo 3 sa taas na 24,300 talampakan diretso hanggang tuktok sa 27,838 talampakan at bumalik. Laktawan ang Kampo 4 buong buo. Walang nakapirming lubid, walang safety net. Ilalagay nila lahat sa bilis at magdadasal na walang magkamali. Alam ko ang iniisip mo. Siyempre, dapat silang maghintay, maglaan ng oras para gawin ito ng tama. Huwag magmadali sa isang mapanganib na tuktok ng bundok sa taglamig. Makatuwiran lang, di ba? Depende. Bihirang-bihira ang magandang panahon tuwing taglamig sa Himalayas. Pwedeng maghintay ka ng 3 linggo, tapos matapos ang season ng walang pangalawang pagkakataon at uuwi ka na lang. Matapos maglakbay ng kalahati ng mundo, gumastos ng 10,000 dolyar at walang naabot na kahit ano. Para sa team na ito, hindi lang iyon nakakabigo, kundi matindi rin sa kanilang isipan. Nabigo na sila at ginugol ang taon sa pag-iisip sa pagkabigong iyon. Ang ideya na uulitin iyon at aalis nang hindi sumusubok kahit malapit na sa tuktok ay tila imposibleng gawin. Ayon sa taya ng panahon, magiging matatag ang panahon buong araw. Kung mabilis silang kikilos, kaya nilang makaakyat at bumaba bago dumating ang bagyo at naligtasan na nila ang mas matitinding kondisyon dati. Tinipon ni Sanu Sherpa ang grupo at nagpasya, aakyat tayo ngayong gabi. Umakyat sila buong gabi sa dilim at malalakas na hangin, pataas sa ilan sa pinakamapanganib na bahagi ng bundok sa mundo. Walang lubid o safety line, 4 lang silang umaakyat at ubos na ang lakas nila matapos ang 2 linggo sa bundok. Bawat hakbang masakit, lalo na sa taas na iyon. Nagkukulang sa oxygen ang mga kalamnan mo, nasusunog ang baga mo tuwing humihinga at namamanhid ang mga daliri ng kamay at paa mo sa guwantes at bota. Halos di na gumagana utak mo, paulit-ulit na lang ang utos, huminto ka. Pero ang mga umaakyat na ginugol na ang buong buhay nila sa mga bundok ay natutunan ng palitan ang utos na iyon ng iba ng mas malakas na bagay. Patuloy silang gumalaw, bawat hakbang ay may motibasyon. Hindi mahalaga ang dilim, hangin o pagod. Dahil sa itaas nila, ilang oras na lang ay naroon ang hinahabol nilang pagbawi at pagkakataong gumawa ng kasaysayan. Noong umaga ng Enero 15, alas 10:27, matapos ang mahigit 10 oras ng pag-akyat, ang 4 sa kanila ay tumayo sa tuktok ng Makalu, Sanu Sherpa, Abul Fazl Ghazali, Porba Angal Sherpa at Lakpa Rinji Sherpa. Nagawa nila ito. Sila ang pangalawang grupong nakaakyat sa tuktok ng Makalu sa taglamig at natupad na ang matagal nilang hinangad na pagtubos. Nasakop na nila ang bundok na nagpabagsak sa kanila noong 2025. Makasaysayan ang tagumpay na ito, ngunit sa pag-akyat, hindi ang tuktok ang katapusan. Kalahati pa lang ang biyahe, kailangan mo pang bumaba. Sabi ng estadistika, karamihan ng namamatay sa matataas na bundok ay habang pababa. Dahil pagod ka at paubos na ang oxygen mo, humihina na ang iyong pag-iisip. At kailangan mo pa ring lampasan lahat ng mga delikadong bahagi na inakyat mo, pero ngayon, pababa ka na. Si Sanu at ang grupo niya ay simpleng layunin lang. Makababa agad sa Kampo 3 para makapagpahinga, makainom ng tubig at magpainit, tapos bababa sa base camp kinabukasan. Naabot din nila ang tuktok sa tamang oras. Habang bumababa, naghiwalay sa 2 pares ang 4 na umaakyat. Si Lakpa Rinji ang nanguna sa unahan, sumunod agad si Porba Angel at mga 3 minuto sa likod, magkasama sina Sanu Sherpa at Abul Fazl Ghazali
nakatali sa isa't isa. Normal ito sa malalaking bundok. Magkalapit lang kayo pero di kailangang sabay gumalaw. Nauuna ang mas mabilis, sumusunod ang mabagal. Lahat ay ligtas na nakababa sa kani-kanilang bilis. Sa unang oras, maayos ang lahat. Oo, pagod sila pero umuusad naman sila na dadagdagan ang layo nila mula sa tuktok. Pero bandang 24,600 talampakan, may sinabi si Porba Sherpa nang walang malisya na nagpayanig sa dugo ni Lakparinji. Sabi niya, inaantok ako. Kung may alam ka sa pag-akyat ng bundok, sigurado akong kinilabutan ka rin. Mahigit 12 oras na silang nasa bundok noon at ang antok sa taas ay iba sa normal na pagod pagkatapos ng trabaho. Hindi ito yung basta matutulog lang sandali. Hypoxia ito, kung saan unti-unting namamatay ang utak dahil kulang sa oxygen. Isa itong malinaw na babala na namamatay na ang isang tao. Alam na ito ni Lakparinji. Nakita at narinig na niya ito dati, pati ang eksaktong mga salitang iyon mula sa ibang umaakyat na hindi na nakauwi. Bilang batikang gabay, alam ni Lakpa ang gagawin. Pinatuloy niya ang pag-uusap kay Porba at binigyan siya ng mapagtuunan ng pansin. Bukod sa pagod at lamig, epektibo ito at pagkatapos may narinig si Lakpa na tunog sa likuran niya kaya siya ay lumingon. Nadulas si Porba at tuloy-tuloy na dumulas pababa sa matarik na dalisdis sa kanan ng daan. Isang saglit, si Ba Angel Sherpa, isang lalaki na may 19 na summit sa Everest na nakaligtas sa K2 at naging gabay sa Annapurna, ay nandoon, naglalakad, nakikipag-usap. Sa sumunod na sandali, wala na siya. Nangyari ang lahat ng iyon sa loob ng wala pang 2 segundo. Nakatayo si Lakparinji sa gitna ng malakas na hangin. Nakatingin sa kinaroroonan ng kanyang kasamang umaakyat, hindi pa rin maunawaan ang nangyari. Paano biglang nawawala ang tao sa isang iglap? Nakatayo lang siya, natigilan, tinitingnan ang bakanting niebe kung saan naroon si Porba kanina. Makalipas ang ilang minuto, inabutan siya ni Sanu at Gosali. Nakita nilang umiiyak si Lakpa. Hindi na kailangan magsalita ni Lakpa at agad umaksyon si Sanu. Ang kanyang kapatid ay nasa kung saan banda sa ibabang bahagi ng dalisdis na yon. Marahil ay buhay pa at dumudugo sa isang gilid, naghihintay na may dumating. Bawat segundong hindi sila kumikilos ay maaaring hindi na makuha ni Porba. Agad siyang naghanda ng tali para bumaba at saglit na lumingon kay Ghazali. Sir, dito ka lang maghintay. Siya at si Lakparinji ang hahahanap kay Porba at agad babalik, siguro 1 oras lang ang pinakamatagal. At ayon sa mga ulat, kamangha-mangha, sinabi ni Abul Fazl sa kanya na huwag mag-alala. Sabi niya, dahan-dahan siyang bababa mag-isa. Ngayon, kung si Abul Fazl man ang nagpapakalma kay Sanu o dahil sa kakulangan ng oxygen sa utak kaya siya nagdesisyon ng mali, hindi na natin malalaman. Alam lang natin na naniwala si Sanu. Iniwan ang kliyente at hinanap ang kapatid kasama si Lakparinji. Halos kalahating oras silang naghahanap kay Porba. Naghirap silang hanapin ang kanyang kapatid. Tinawag nila si Porba. Sinuyod ang mga dalisdis at maingat na gumalaw sa gilid ng bundok, naghahanap ng palatandaan kung saan siya nahulog. At sa wakas, natagpuan nila siya mga 650 talampakan sa ibaba ng dinadaanan ng pag-akyat. Nandoon si Porba, hindi gumagalaw. Mula sa kinatatayuan nila at sa haba ng kanilang karanasan, alam nilang pumanaw na siya. Wala nang pagdududa tungkol doon. Iniisip ko kung ano ang nasa isip ni Sanu Sherpa habang tinitingnan niya ang katawan ng nakababatang kapatid. Alam niyang kailangan niya itong iwan at hindi na mababalikan. Iniisip ko kung gaano siya katagal doon. Kung nagpaalam ba siya, pero hindi siya pwedeng magtagal dahil may kliyente pa siyang hinihintay sa gulod. Mag-isa si Abul Fazl ng halos kalahating oras. Kailangan na nilang bumalik at magpatuloy sa pagbaba bago sila lamigin at mamatay. Kaya bumalik sina Sanu at Lakpa sa lugar na iniwan si Abul Fazl. Pagdating nila roon, isa na namang bangungot ang sumalubong sa kanila. Bawat linggo sa Patreon, nagbabahagi ako ng eksklusibong video, paliwanag ng totoong nangyari o personal na kwento na wala sa YouTube. Kung gusto nyong makita ang behind the scenes kasama ako, sumali sa Extreme Community sa Patreon. Bumaba sila habang tinitingnan ang paligid para kay Abul Fazl na nagsabing dahan-dahan siyang bababa mag-isa at di pwedeng lumayo. At pagkatapos, bandang 4:30 ng hapon, nakita nila siya mga 200 o 300 talampakan sa unahan. Nakatayo siya sa isang maliit at patag na bahagi ng ruta.
Masyado silang magkakalayo para magkaintindihan sa sigaw dahil sa hangin. Pero kitang-kita nila siya. Buhay siya, nakatayo siya, at mukhang ayos naman siya. Patuloy na umakyat sina Sanu at Lakpa papalapit sa kanya. Gumagalaw ng mabilis hanggat kaya nila sa ganoong taas. Pero pagdating nila sa lugar kung saan nila nakita si Abul Fazl na nakatayo, wala na siya roon. Ngayon, hindi naman agad sila nabahala dito. Pinakaluhikal na paliwanag. Nagpatuloy siya bumaba sa kampo 3, posibleng ilang minuto lang ang pagitan nila. Marahil nakita niya silang paparating kaya nagdesisyong maglakad imbes na maghintay. Bumaba sila sa kampo 3, kung saan naka-istasyon si Ngima Tashi Sherpa, isa sa support staff na naghahanda ng mainit na pagkain at inumin para sa grupo sa kanilang pagbabalik. Pagdating nila, tinanong ni Sanu at Lakpa si Tashi, nasaan ang Iranian na si Ngema? Nagmukhang naguluhan si Tashi. Hindi niya nakita si Abu Fazl. Wala pang dumating sa kampo 3. Sa mga oras na yon, bumagsak na ang dilim. Pinag-usapan ito ng mga Sherpa. Kung wala si Abul Fazl sa kampo 3, baka naligaw siya at tuloy-tuloy na bumaba papuntang kampo 2. Posible na pagod siya, maaaring hypoxic at baka naapektuhan na ang kanyang pag-iisip pero kailangan nilang makasiguro. Kaya silang 3 Sherpa, Sanu, Lakpa at Tashi ay bumaba sa dilim papuntang kampo 2. Sobrang lamig noon, halos 1:00 na ng madaling araw. Pagdating nila roon, hinanap nila sa 4 na tent na iniwan nila doon. Wala silang nakita, walang bakas niya, kaya nag-radio sila. Base camp. Nakababa ba si Abul Fazl? Hindi rin siya nakita ng base camp. Halos 36 na oras nang gising ang mga lalaki. Sobrang pagod na sila. Patuloy silang naghahanap sa dilim hanggang umaga. Sinuyod ang lupa mula base camp hanggang camp 2. Tinatawag ang pangalan niya hanggang mawalan ng boses. Sinuri nila ang bawat nakikitang bahagi ng daanan pababa. Wala pa rin. Sa isang hapon lang, nawala kay Sanu Sherpa ang kanyang kapatid at ngayon mukhang mawawala na rin ang kanyang kliyente. Sa taas na iyon, humihina katawan nila dahil sa kondisyon at papalapit ang dilim. Kaya limitado lang magagawa nila. Sa huli, napilitan silang iligtas ang sarili at bumaba bago muling may mabiktima ang bundok. Halos hindi na umabot si Lakpa Rinji sa base camp dahil nagyelo na ng tuluyan ang 8 niyang daliri. Naospital siya ng ilang araw at matagal ding hindi nagsalita. Ang nakita niya sa itaas ay tila may nabasag sa kanya na di kayang ipaliwanag ng salita. Ang kinausap lang niya ay si Naoko Watanabe, isang Hapones na kaibigan na nakilala niya sa naunang ekspedisyon. Ibinahagi niya sa social media ang kwento ni Lakpa dahil hindi ito magawa ni Lakpa mismo. Nakaligtas si Sanu at nakababa ng buhay, may sugat man sa binti, ngunit higit ang sakit ng pagkawala ng kapatid niya. Naghihintay si Mohan Lamsal ng Makalu Adventure sa base camp na may plano para sa selebrasyon. Pagdating ng grupo sa tuktok, inisip na niya agad ang party sa Kathmandu. Sayawan, pagkain at maayos na pamamaalam sana para sa mga lalaking gumawa ng kasaysayan, pero pinabalik niya sila sa bundok para hanapin ang isang bangkay. Narito ang matinding kabalintunaan nito. Ang bagyong nilalabanan nila noong Enero, 13 yung dahilan kung bakit nila minadali ang pag-akyat sa tuktok ay hindi sila inabutan sa bundok. Kalma ang Enero 15, naabot nila ang tuktok at bumaba sa medyo maayos na kondisyon. Dumating ang bagyo kinabukasan. Noong Enero 16, lumakas ang hangin at bumaba ang temperatura sa nagyeyelong level, kaya walang helikopterong makalipad. Parang isinara ng bundok ang sarili nito nang bahagyang humupa ang panahon. Noong Enero 17 sa wakas ay nakalusot ang isang helikoptero. 8 Sherpa mula Makalu Adventure ang bumalik paakyat kasama ang mga voluntaryo mula 8K Expeditions at Ultapro Adventures. Si Sanu, sa kabila ng dalamhati at pinsala sa binti, ay muling umakyat. Hindi pa siya handang tumigil sa paghahanap. Nagpatuloy ang paghahanap kahit bumaba sa 30 o 40 milya bawat oras ang hangin. Umakyat ang mga grupo at narating nila ang kampo 2 at 3. Noong Enero 20, nakarating ang 7 Sherpa hanggang kampo 4, pero palaging pareho ang resulta. Wala silang natagpuan, walang tao, walang gamit. Walang palatandaan na si Abul Fazl ay naroon na.
Noong Enero 22, 2026 opisyal nang itinigil ang paghahanap, naglabas ng pahayag ang Makalu Adventure. Matapos ang pag-uusap kasama ang Sherpa team, nagpasya ang lahat na delikado ituloy ang operasyon. Ang taas ng lugar, panahon at panganib sa kaligtasan ang dahilan kaya hindi na ipagpatuloy ang paghahanap. Walang nakakaalam sa eksaktong nangyari. Naniniwala ang mga opisyal na basta siyang lumihis sa ruta mag-isa, pagod at kulang sa oxygen sa talampas na may libu-libong talampakang bangin sa magkabilang panig. Walang sino man ang nandoon para saluhin siya. Walang nakakita sa nangyari. Katulad ni Porba, nandoon siya sa isang sandali at nawala na lang bigla sa susunod. Sa susunod, isang climber ang nagdesisyon ng malinaw at malakas na nakaapekto sa buong Everest Expedition.